Sa huling hantungan, si Normelita, ngayon ay ikalawang linggo ng Adbyento, bahagi yun at sa ating pagkakilala, December 8, bahagi yun kung saan ay ang kagistaan ng kanisang pagpili kay Maria. Kaya lang pumunta ngayon sa araw ng ikalawang linggo ng Adbyento. At ang paanyaya ay makinig tayo sa tinig na sumisigaw sa ilang. Magsisi kayo at daligdan ang inyong mga kasalanan at makita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. So magsisi, paanyaya na kung saan ang ating pananampalataya, isang pananampalataya na patuloy na naghahakbang sa paghingi ng kapatawaran, pagpapatawad, at ang kaligtasan na dulot ng paghingi at ng pagpapatawad. Kaya po napakahalaga sa bawat mananampalataya yung sana mapakinabangan natin yung sakramento ng bungkisan. Yung kalimitan o tinatanong kapag namatay, yung bagay napahira ng Santo Odio, yung mga may sakit, lalo-lalo na po yung mga matagal na nakaratay sa kanilang higaan at iso napahiran malaman ng Santo Odio. Huwag kayo matakot na magpatawag ng pari. Yung lumang kaisipan ay hindi na po nababagay pag nagpatawag ng pari mamamatay. Paano hindi mamamatay? Naghihingalo na kung kayo nagpatawag. Kaya mas maigi na kapag may sakit, hindi na kayang makabago, kundi kaya po ay gawa ng kanyang karamdaman at katandaan, hindi na niya kayang matagal na nakatayo o makapaglakad. Pwede na ho yung pahira ng Santo Odio. Bahagi ho. At yun naman kalimitan, yung mga napahira natin ng Santo Odio ay tumatanggap ng komunyon every Sunday. So bahagi yun na kung saan na po ay pakinabangan namin nun. Huwag natin ikatakot ang sakramento na pagkapahid ng langis sa mga may sakit. Ito ay bahagi pa rin ng paghahanda natin sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Well, yung magsimba at makapag-umpisal at least sa loob lamang ng isang taon makapag-umpisal kung walang malaking kasalanan. Kung may malaking kasalanan, asa. Pero kalimitan ng tayo ay naglulusad ng umpisalang bayan para tayo ay may handa rin natin ang ating sarili, lalong-lalo sa paghingi sa kapatawaran ng buong may kapal. Sa gawa ng tayo ay nagkakasala, malaki man o maliit, ang mahalaga ay alin. Tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at kung mayroon tayong panahon ay nawa po ay makapagbago. Pagkakataon na kung saan ay may lahat natin sa harapan ng Lord. Kasi yung nagtinig na sumisigaw sa ilang, magsisi kayo daligdan ng inyong mga kasalanan. Hindi sapagkat hindi na tayo nagkakasala. Ngunit yung mayroon tayong ginawang pagkilos na humingi ng
kapatawaran sa mga nagawa nating mga pagkakasala at kahinaan. At pagsusumikap natin, maibalik natin at sabi nga na, ma-restore natin, maibigay natin yung hinihingi ng katarungan. Kung tayo man ay may sinira, ay masabi natin na ito'y pagpapatunay natin, talagang ako yung humihingi ng kapatawaran. Kaya napakalaga po yung dalawang sakramentong ito, ang pagkabayin ng langis at yung pangungumpisal. Tayo namang lahat ay binyagan. Lahat ng binyagan ay inaalisan ng kasalanan. Yan yung sakramento yung nag-aalis ng kasalanan. Kaya lang minsanan lang naman natin yung ginagawa. Pag nabinyagan na tayo, ay hindi natin maialisan tayo ng kasala, kaya may sakramento ng kumpisal. Yung pong misa na ginagawa natin, katulad ng ngayon, may kaakibat din yung pagpapatawad ng kasalanan. Kaya anong sabi ko minsan ng mga matatanda, magsimba ka para mawala ang kasalanan mo. May katotohanan din yun. Yung nga lamang, ang pinapatawad mo niya din, mga kasalanan binyal o maliliit. Kaya nga tuwing misa, sinasabi ng pare na kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagpupayan tayo sa buhay na walang hanggan. Si Normelita ay hoping na siya ay nakahingi ng kapatawaran sa harapan ng buong kapal sa kanyang mga kahinaan, kakulangan. At bahagi ko sana na ito ay maging routine na natin. Kasi yung mga taong hindi sanay na humingi ng kapatawaran, ay kahit na magunaw ang daigdig, baka hindi rin makahingi ng kapatawaran niya. Hindi na sana yun. Kaya dapat din yung paghingi ng kapatawaran, lalong-lalo sa mga nabanggit kong mga sakramento, ay sinasanay natin yung ating sarili. Sapagkat yun ay isa sa tawagin natin ni sabi nga natin na maging bahagi ng ating pagkilos upang makita natin ang pagliligtas ng ating Diyos. At tayo rin na narito, yung mga nagmamahal kay Normelita, ay idulugin natin sa harapan ng Pobre Kapatang Nawa sa ating mga panalangin ay tayo rin ay makatulong na siya ay patawarin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo.